Pati muna natin ating mga katabi ng isang magandang umaga. Ah, Okay, welcome po sa gawain ng Panginoon. Sa lahat din naman ng mga nakatune in sa atin sa ating live coverage. No? Di po, tayo po yung lahat ay tumayo. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa Isaiah, kabanatang 37. Kaya ako lang pong babasahin, lang pong sundan, ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Nang marinig ni Haring Hezekias ang kanilang ulat, sinira din niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa at pumasok sa templo. Tinawag niya si Eliakim ang katiwala ng palasyo, pinapunta ito kay Isaias, ang propeta noon, anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihim na si Sebna at ang matatandang pari. Lahat sila ay nagdamit panluksa. Ganito ang pinasasabi niya kay Isaiah. Ang araw na ito ay araw ng paghihirap at pagpaparusa at kahihiyan para tayong isang inang dapat nang magsilang ngunit hindi magawa dahil nanghihina. Marahil ay narinig ni Yahweh ang Diyos ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Sana'y parusahan niya ang kalapastanganan yon, kaya idalangin mo ang natitira pa sa bayan ng Diyos. Nang marinig ni Isaias ang pinasasabi ni Haring Hezekias, sumagot siya, sabihin niyo sa inyong hari ng ganito ang pinasasabi ni Yahweh. Huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin, sugo ng hari ng Assyria. Ito ang tandaan ninyo, padadalang ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at hindi na siya patatahimikin ng isang balita. Dahil dito, uwi siyang agad at pamamagitan ng espada, mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. Okay? Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin muli. Purihin ka, Panginoon, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob niyong muli ng aming pong pagtitipon na ito. Nawa ang aming pagsamba ay maging taos sa aming mga puso. Panginoon, ang mga pag-ibig na siyang nagudyok sa amin upang kami po ay pumunta sa lugar na ito, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na kami din man ay pong pagindapatin. Hiling namin, Panginoon, ng pagpapatawad po ninyo sa lahat po ng aming nagawang pagkukulang at kasalanan. At sa mga oras na ito, hayaan mo na ang puso po namin maging handa na pagtamnan ng iyong binhi ng iyong mga salita, Panginoon. Gawin mo po ito mabisa, epektibo, Panginoon, na patuloy itong tumimo, Panginoon, sa aming mga puso at buhay at patuloy itong gumawa ng pagbabago sa amin, Panginoon. Para sa iyong kaluwalhatian, kami po ay muli nagpaparangal at nagbabalik sa iyo ng aming pong pasasalamat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po ay makakaupo muli. Okay. So, nice kong magkatan ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, praying in the midst of crisis. No? Panalangin sa gitna ng krisis. No? So sa bawat araw ay marahil ay maharap po tayo sa iba't ibang uri ng krisis. No? Pag sinabi mo natin krisis, ito ay may kaakibat na panganib o banta. Yan man ay sa ating hong pamilya, sa ating trabaho, sa ating hanap buhay, sa ating mga ari-arian. Maraming bagay na maaaring magdulot ho ng krisis sa lahat po ng ito. So yung panahon po ito yung paghahari po ni Haring Hezekiah na yung southern part ay kanyang hong pinagharian ito, no? Sa lahat doon po ng mga nauna at mga sumunod sa kanya, wala na tutulad dito sa Haring Hezekiah. Sapagkat sinunod niya, no, yung pong panuntunan ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, no, katunayan ay nung siya ay magsimulang maghari, nung siya po ay 25 anyos, ay ipinagayba niya yung pong mga altar at Diyos-Diyosan sinasamba ng mga taga-Huda na si Asira, no? Siya rin ang nagpagiba. Yung pong tinatawag na Diyos-Diyosan tansong kung saan nung panahon po ni Moses, di po ba? Nang ang mga Israelita ay nagtaksil sa Diyos, no? Ay ipinatuka, no? O ibig sabihin na sila ay ipinatuka doon sa mga ahas na nagkalat po roon, no? At si Moses po ay inutusan ng Diyos na magpagawa ng tanso, no?
na may anyo ng ahas at ang lahat ng titingin po roon ay maliligtas sa kamatayan. Naalala po natin yon? So, nung mga panahon ni Hezekiah ay ang mga tao pa rin ay nagsusunog daw po ng insenso sa panahon na iyon dito sa ginawang tansong pole na ito ni Moses. Kaya yun to ay isa pa sa mga bagay na kanya pong ipinagiba at pinisira. So, gayon din, no? Siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos sapagkat sinunod niya, no, ay yung mga panuntunan ng Diyos at yung mga kanyang mga kautusan. So kaya nangangailangan na may kukumpara kay Hezekiah sa panahon ng kanya pong paghahari. Pero sa ganung pa yung pagkagna ng kanya pong paghahari na ito, ay dumating siya dito sa matinding mga krisis ng buhay. No? At una riyan, ito pong krisis ng pananakop. Sige po, unahin natin. The crisis of invasion, no? So, noong mga pakapangyarihang imparehon o ng mga Asyriano na ang hari po ay si Sennacherib, no, at marami na ho siyang mga nasakop na mga malalakas at makapangyarihang bansa tulad ng Ehipto. No, nasakop na rin niya yung pong 10 mga tribo doon po sa northern part ng Israel. So alam natin na na-divide po itong Israel between the northern part and the southern part, no? Yung southern part ay napunta po ron yung Judah, no? Dito po nagari ito pong si Hezekiah dito sa southern part ng Judah. At ilan sa mga lungsod po roon ay kanya na nasakop nitong si Haring Sennacherib ng Assyria, no? Kaya nanganganib din masakop ito pong Jerusalem na tanging doon na lamang no, ang siyang natitira doon sa lahat ng mga tribo ng Israel na nasakop po ni Haring Sennacherib. Kaya nung una ay nakipag-bargain pa rin itong si Hezekiah para hindi siya sakupin ni Haring Sennacherib. Ano po? At siya nagpapadala ng mga mahalagang mga bagay para maibsan, no? Yung pong yung galit at yung pagnanais na sakupin maging ito pong Jerusalem. Kaya ang nangyari na sa katagalan ay sinika pa rin ito pong si Sennacherib na sakupin na itong Jerusalem. Noong una ay nagpadala ho siya ng sulat sa kanyang punong ministro na anang sulat ay may halong pamamusong at paghihiya kay Hezekiah at gayon din higit sa lahat sa Diyos na kinikilala ni Hezekiah. Tingnan ho natin itong mga usap nito dito sa chapter 36 verse 13. Nandiyan po ba kayo? Okay, sabi po rito, kaya lalong nilakas ng ministro ang kanyang pagsasalita sa wikang Hebreyo. Pakinggan ninyo ang pinasasabi ng hari ng Assyria. Huwag kayong paloloko kay Hezekiah sapagkat hindi niya kayo kayang iligtas. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi niyang ililigtas kayo ni Yahweh na ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag kayong makikinig sa kanya. Ang dinggin ninyo ang sinabi ng hari ng Assyria. Sumuko na kayo at makipagkasundo sa akin, sa gayon magiging matiwasay kayo. Kung gagawin niyo ito, kayo ang makikinabang sa bunga ng inyong ubasan at igos na kayo rin ang iinom ng tinipon ninyong tubig. Pagkatapos, darating ako upang daling kayo sa lupaing tulad nito na sagana sa pagkain butil at alak. Kung titingnan natin, maganda ho ang alok, pero gayon pa man, meron hong masamang intensyon ito pong hari na ito sa mga Israelita. Okay, huwag kayong maniniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekiah na ililigtas kayo ni Yahweh. Ito ang mas mabigat no? Noong una para lamang sa hari ang kanyang panunuya at panghihiya. Pero ngayon ay mismo ang Diyos ang siyang kanyang nilalapastangan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Hezekiah na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria. Gaya ng mga Diyos ng mga Hamat at Arpad, na iligtas ba sila ng mga yon? Ang mga taga roon? Ang mga Diyos ng mga Sepharvaim ay naligtas ba sila sa Samaria sa aking mga kamay? Tingnan niyo po Tingnan natin ang pagmamalaki nitong hari na ito. Kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, gaano pa ang inyong
si Yahweh. Hindi rin maililigtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Okay? Taliwas doon sa inawit natin kanina, na wala siyang katulad. Amen po ba? So sa kanan natin, wala siyang katulad, wala nang hihigit pa sa Diyos na atin hong pinaglilingkuran. Amen po? Na yung Diyos na ito na ating pinupuri at sinasamba, isa ring Diyos na nilalapastangan itong hari ng Assyria na ito noong mga panahon na iyon. So anong nangyari? Ito sabi rito sa verse 21, wala nang isa mang kumibo sa kanila sapagkat inutos ng hari na huwag silang sasagot. At dahil dito sinira ni Eliakim, siyang punong ministro, si Sebna, ang kalihim, at si Joa ang kanilang mga nagbalik kay Sekaya, at inulat ang lahat ng sinabi ng punong ministro ng Assyria. So, sa buhay din natin, no, minsan may mga panganib na dumarating ng biglaan sa atin, panganib na maaring may kinalaman sa ating lupain, na maaari tayong paalisin, o maaring sakupin, no, yung atin hong mga lupain. Ito, pambansang ano to no? Pambansang crisis, no? Na may tuturing, no? Sapagkat ang pananakop ay isang pambansang krisis ito, no? Isusuko ba ni Hezekiah ang kanyang pamamahala o para na rin niyang isinuko ang kanyang pananampalataya? Okay? Pero gayon pa man, ang kandahan ko kay Hezekiah, sa panahon na matinding krisis na ito sa nanganganib sa pananakop ng ibang bayan, ay ganito ang kanyang ginawa. Sabi, nang marinig ni Hezekiah ang kanilang ulat, siniri din niya ang kanyang kasuotan, gaya ng ginawa ni Eliakim, Joa, okay, at nagsuot ng damit panluksa. At anong kanyang ginawa? Pumasok sa templo. Amen. Pagkatapos noon, tinawag niya si Eliakim, ang katiwala ng palasyo, at pinapunta ito kay Isaiah, ang propetang anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihim na si Sebna at ang matatandang pari. Lahat sila ay nagdamit panluksa. Nakiisa sila. Ganito ang pinasasabi niya kay Isaiah, ang propeta. Ang araw na ito ay araw ng paghihiran, pagpaparusa at kaiyan para tayong isang inang dapat nang magsilang, ngunit hindi magawa dahil sa nanghihina. So, hindi ho, kasalanan, no? Pagka may krisis tayo, ay hindi tayo panghihinaan ng loob. Amen po ba? Isa tatakot tayo di ba? Sa ano maaaring mangyari. Idalangin mo, sabi pa rito, sana'y parusahan niya ang kalapastangan ng iyon, kaya idinalangin mo sa nakitira pa sa bayan ng Diyos. Amen. So meron pa rin, no, na sadyang hindi pa rin sumusuko gaya ni Haring Hezekiah. Nang marinig ni Isaiah ang pinasasabi ni Haring Hezekiah, sumagot siya, sabihin niyo sa inyong hari na ganito ang pinasasabi ni Yahweh. Huwag kayong matakot. Amen? Huwag kayong matakot sa paglapastangan sa akin ang sugo ng hari ng Assyria. Ito ang tandaan ninyo. Padadalang ko siya ng isang espiritu at lilito sa kanya at hindi na siya patatahimikin ng isang balita. At dahil dito, uuwi siya agad at kung makita ng espada ay mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. At ganyan ho ang nangyari. Sa conclusion, mababasa ho natin sa kasaysayan pong ito. Balik natin doon sa unang bahagi, no? Na itong si Isaiah ay, nung siya ay marinig niya ang balita pong ito, ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang naging tugon dito sa masamang balita na ito? Itong matinding krisis, ng pambansang krisis na ito, ang siyang nakasalalay ay ano ang kanyang ginawa? Siya po ay pumasok sa templo. Purihin po ng Panginoon. Amen po ba? Isang kanyang ginawa, umanap siya o hiningi niya ang paggagabay ng Diyos sa kanya. Okay? Amen po? So bago ang lahat, no? Bago tayo pagsiglaan, pagharian ng takot at panghinaan ng loob, ay mahalaga na tayo'y pumasok sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Yun ang kahalagahan na kapag ang Diyos ay atin hong kasama, no? At ang ating lubos na pinagkakatiwalaan sa panahon na meron po tayong krisis sa buhay. Kaya nangyari, hindi lang ho yun, no? Ay
inanap niya, no? Si Isaiah, at siya po ay nagpasugo kay Isaiah. So, yun sa mahalaga rin na magsik tayo ng godly counsel, no? Minsan, ito ang isang bagay na kulang ho sa atin, ano? Mas lumalapit tayo sa ibang mga tao kaysa unahin natin yung mga taong higit na maglalapit sa atin sa layunin at plano ng Diyos sa ating kinakaharap ng mga krisis. Amen po? Okay? Una ang Diyos, gayon din, mahalaga na tayo sumasangguni upang tayo ay magkaroon, no, ng paggagabay din naman para sa ating kalagayang spiritual. Okay? Amen po? So, seek the Lord for guidance and seek for godly counsel. So, yun ang number 1 na ginawa ho ni Hezekiah. Okay? And later on, at talaga naman siya po dinarag ng Diyos doon sa pagtatagumpay. Pangalawa, tingnan ho natin. So, Hezekiah's prayer, no, ay po ang ginawa. At siya'y nanalangin para sa proteksyon ng Diyos at sa kanyang pagliligtas. So, ito yung unang bahagi na kung saan ay pinagtagumpayan ni Hezekiah ang mga naging masamang balita na ito, yung ukol dito sa krisis ng pananakop. Pero hindi natapos po roon sapagkat muli ay nagbanta itong ari ng Assyria na kanya nang sasakupin itong Jerusalem. Kaya ganun pa rin ang kanya pong ginawa at siya po ay pumasok pa rin sa templo upang isangguni ito sa Panginoon. Dito po sa verse 14, okay? Ayan, sabi rito, so ito na yung pangalawa, no? At mangyayari, ito ang ginawa rin pa rin ni Hezekiah. Kinuha ni Hezekiah ang sulat na dala ng mga sugo at pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Amen! Okay? So, isinangguni niya ito kay Yahweh at siya ay nanalangin. At ganito ang kanyang panalangin. O Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat ng Diyos ng Israel, lumikha ng langit at lupa. Ang iyong trono ay nasa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Amen! So, sovereignly na talaga ang Diyos naman na talagang siyang nag-ahari sa pangkalahatan. Sapagkat siya nang gumawa ng langit at ang lupa, no? At gayon din, ang kataasan ng kanyang trono ay higit sa kalupaang ito. Siya ang ating kataas-taasang Diyos. Okay? Ganoon ang pagkilala niya sa Diyos na kanyang sinasamba at kinikilala. Ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, lumikha ng langit at ang lupa. Ang Diyos ng trono nito ay nasa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng sa lahat ng kaharian sa lupa. Amen! Kaya masdan ninyo ang aming kalagayan. No? Lingapin ninyo kami. Narito ang lihan ni Sennacherib na lumalapastangan sa inyo ang buhay na Diyos. Okay? So, sa maraming ting tao, no, marami rin yung mga minamaliit ang pagliligtas na ginawa ho ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? May mga taong nagsasabi, hindi tayo kayang iligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Gayon yung sinasabi po ng Biblia, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Di ba? Pero may mga tao pa rin na nagsasabi, hindi sapat yun. Di ba? Kahit nga po yung mayamang napunta po roon sa lugar ng Hades, kahit na huyan siya nandoon sa dako ng pagdurusa, ay sinasabi niya na ang Biblia ay hindi sapat para paniwalaan ukol sa pagliligtas ng Diyos. Di ba? Yun sinabi ng anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Di ba? Si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit siya inaaliw doon, samantalang siya naman ay nagdurusa doon. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Yun o, magiging kalagayan, no, sa pangwalang hanggan. Pero binaliwala ho yun habang nabubuhay pa ang mayaman na yon, na sinabi ni Amang Abraham sa kanya, anak, nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. No? At higit sa lahat,
isang pamamaraan ng ganung uri ng pamumuhay ay yung kanyang paglapastangan sa Diyos. Na kahit doon sa kabilang buhay na yon ay nilalapastangan niya yung sinasabi ni Amang Abraham na nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga yon. Di ba? At yun naman ang sinasabi ng Bible din sa sulat ni Paul kay Timothy na ang yung pangunahing layo ng Bible ay ituro sa atin ang daan na ating ikaliligtas. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So sa ganung paraan, namumuso ang maraming tao na kapag ikay namatay, sino rito? Okay. Sino rito pag namatay pupunta siya ng langit? Taas ang kamay. Sigurado kayo? Okay? So, iyon Iyon yung sinasabing, para bagang napakasimple ng pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo, maliligtas ang tao. Okay? So, sa iba naman ay talaga namumusong sa ibang mga pangkatwiran na hindi tayo kayang iligtas ng ating Panginoong Yesus. Pero sa ating mga nananalig tayo na tayo may buhay na walang hanggan. Sapagkat yan ang kanyang sinabi, siya ang buhay at muling pagkabuhay, nananalig sa kanya kahit mamatay, may pag-asa sa muling pagkabuhay. Okay? So ilagay na natin ito sapagkat ganito, ang karamihan ng mga tao po roon na hiwalay doon sa Diyos, no? Tulad nito pong hari ng Assyria na ito. Okay? Amen. So, sumunod, sabi roon, tunay nga, O Yahweh, na winasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng bansa. So, kinilala niya nirespeto niya ang kapangyarihan ng hari ng Assyria. Okay? Pero hindi ganoon kanyang sinunod nila ang Diyos ng mga ito sapagkat ang Diyos nila ay hindi tunay. Dahil ito'y mga bato at mga kahoy lamang na gawa ng mga tao. Kaya iligtas mo kami. Okay? Yahweh, o aming Diyos na kamay ni Sennacherib upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang tunay na si Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos. Siya'y walang katulad. Amen. So, sumunod, sabi roon, okay? At ang panalangin ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Amen po? Yan. So, sa lahat ng ating buhay, pagtatagumpay, lagi nating ibabalik ang kaluwalhatian sa Diyos. Tayo magpasalamat. Magpuri tayo sa Kanya. Sa Kanyang kabutihan, no? Sa Kanyang katapatan, no? Maging sa Kanyang mga pangako. Na, sino man magtatapat sa Kanya ay susunod ang lahat ng mga pagpapala na yan. Even at the time of Israel. Di po ba? Si Deuteronomy chapter 28, no? Kapag sila ay nanatiling tapat sa kautusan ng Diyos at sila ay sumunod sa mga alintuntunin ng Diyos, ang mga pagpapalang ito ay susunod sa kanila. Ngunit, kung sila ay susuway, no, hindi nila pahalagahan ang kautusan ng Diyos, ito naman ang mga sumpang darating po sa kanila. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen po ba? Okay? So, God's glory in victory. No, sa verse 20, ito ang kanyang pahayag. Kaya iligtas mo kami, Yahweh, o aming Diyos, sa kamay ni Sennacherib upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang tunay na si Yahweh. Okay? Purihin po ang Panginoon. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. At siya rin ating kinikilala. Pangalawa, sige po. So, itong krisis ng mga pinagdaanan po ni Hezekiah, matapos po itong pagtatagumpay lahat doon sa krisis ng pananakop, ay nagkasakit naman itong si Haring Hezekiah. Okay, he was inflicted by fatal, no? Nakamamatay na sakit. No, hindi na binanggit dito kung anong uri ng sakit meron itong si Hezekiah. Subalit, makita natin ito ay magdadala sa kanyang kamatayan. Okay? Amen. Sabi rito sa chapter 38, nandiyan po kayo? Yan. Sabi dito sa chapter 38, ng panahon yon ay nagkasakit ng maluba ito pong si Hezekiah. So, yung krisis ng kalusugan, no, ay medyo nagkaroon siya ng mabigat na karamdaman, sabi rito, at siya po ay nabingit
Saan? Sa kamatayan. Kaya siya dinalaw ni Isaiah, na anak ni Amos, sinabi niya sa hari na utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo na ang iyong sambahayan, gawin mo na ang lahat ng iyong huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Naku po, marinig nyo kaya ito, na mismo naman rin manggaling ho sa Diyos o sa propeta ng Diyos, itong mensahe ng Diyos na hindi ka na gagaling at ikaw ay mamamatay na. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, mamatay ka na bukas. O ikaw naman sa makalawa. No, magkasunod lang tayo. Okay? Sino hindi matatakot, no? At mangangamba kapag ito ang ating narinig. No? Halimbawa, tayo po'y dumulog sa isang manggagamot, o maaaring sabihin natin siya'y bihasa ng manggagamot at iniungkol natin yung ukol doon sa ating karamdaman. Ano kaya ang ating magiging pagtugon kapag sinabi niya na 1 buwan na lang ang buhay mo? At para tayo makasiguro, pumunta pa tayo sa isang doktor na dalubhasa rin ukol doon sa ating karamdaman at lalo pang lumala na ang kanyang sabihin ay 2 linggo na lang ang buhay mo. Okay? So, hindi ka pa rin, no? Talagang sadyang nais mo, no? Na kahit man lang maibsan yung pagkatakot. Kung sasabihin ng doktor na magtatagal pa ang buhay niya, pero kaya siya ay nagtungo sa isang pang-doktor, na pangatlong doktor na nagsabi sa kanya na lalo pang masamang balita na 1 linggo na lang ang tatagal ng kanyang buhay. Kung tayo ho kaya yon, hindi ka ba kakabahan? Siyempre, man by nature is afraid of death. Di po ba? Likas sa atin yan. Kahit nang tayo mga mananampalataya, dumarating din kuminsan sa atin yung takot nating mamatay. Although tayo ay nananangalanan sa pag-asa natin na kahit tayo mamatay, meron tayong tiyak na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pero bilang tao, yung likas pa rin natin ng tao na matakot sa kamatayan. So, gayon pa man, no, may isang estranghero na kumatok sa kanyang pintuan at nagsabi sa kanya na kung iinumin niya ang gamot na ito ang magiging lunas sa kanyang karamdaman. At kapag ito'y kanyang ininom, tiyak na siya'y gagaling. At siya'y nagtiwala doon sa sinabi ng estranghero na yon at kanyang ininom na yung gamot na yon. At anong hawa nangyari? Siya'y gumaling at mirakulong tunay na nakalaya sa krisis ng karamdaman. Okay? Amen. So, ano magiging palagay natin doon sa nagbigay na yon sa atin, ng lunas na yon sa ating karamdaman? Hindi ba dapat magpasalamat tayo? Amin po ba? Amen? So, gayon din. No? Sa spiritual nating kalagayan, no, spiritually, meron pong karamdaman ng tao. Ito po yung kasalanan. No? Lahat ng tao ay meron pong ganitong uri ng karamdamang spiritual. No? At ang tanging lunas sa karamdamang spiritual na ito ng tao ay yung ginawa ni Jesus. Yung tinapos na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Amen? Diyan po tayo. So kaya nga, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Kaya hindi ho tayo. Tayo ipawang atin ho mga sarili ang tao, at tayo lumayo sa Diyos. Pero sa magitan ni Jesus, tayo po ay napanunumbalik niya sa Diyos. Through Him, we have reconciled with God. No, yun sinasabi ng Romans chapter 5 verse 13, sa pamagitan ni Jesus, tayo po ang ngayon ay nakapagkasundo sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, gayon din ang dulot na buhay sa atin ng ginawa ni Jesus para sa ating mga makasalanan. Okay? Amen. Kaya sabi roon, sapagkat hindi ka nagagaling at ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya, hindi ka na mabubuhay ng matagal, kundi siya po ay mamamatay na maaga. Okay? So, anong ginawa ni Hezekiah? Namuhi ba siya sa Diyos? Ano ang kanyang naging response?
Okay? Sumunod. Sabi in desperation, he reaches out to the Lord. Okay? Yung kagandaan sa kanya, no? Sa out of desperation niya, siya po ay lumapit sa Panginoon at kanyang hiniling sa Diyos na alalahanin ng kanyang mga naging katapatan. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, basahin natin. Sabi riyan, pagkarinig ito, humarap siya sa dingding at siya hinanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Hindi siya po dahil nagmamalaki ho siya. Ito ay panambitan, no, na naway alalahanin ng Diyos ang kanya naging uri ng pamumuhay. Okay? O alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko ay pawang nakalulugod sa iyong paningin. Ito naman ho ang katotohanan. Amen po. Hindi siya pwedeng magkaila sa sinasabi niyang ito, kundi ito ay pawang katotohanan na mahayag din ng Diyos noong pa mang siya magsimulang maghari. Pagkatapos, ano po ang kanyang ginawa? Siya ay nanangis ng malakas. Yung outcry na yun, no? Ng paghiling na ito niya sa Diyos. Okay? So, pagkatapos nito, na siya po ay manalangin, ano ang nangyari? God save the King. Amen! So, ayun ang kagandahan, mabuting balita, na napahirunan niya ang Diyos, ang puso ng Diyos, at kanyang iniligtas, ito pong si Haring Hezekiah. Isaiah chapter 38, verse 4 to 6, ito po ang sinasabi. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah at ang sabi sa kanya, sabi mo kay Hezekiah, ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Katotohanan din, ang Diyos ang may kapangyarihan sa buhay ng tao. Maaari niya itong paikliin at maaari din niya itong pahabain. Okay? Amen. So, kung meron doon lang tayong dapat nating pagkalooban ng ating buhay, ay walang diliba, kundi ang Diyos na siya rin naman nagkaloob nitong buhay na ito sa atin. Upang hindi lang natin maunawaan kung ano yung purpose ng buhay, layunin ng buhay, kung bakit tayo nabubuhay sa daigdig na ito, kundi mararamdaman natin na ang Diyos na ito, na dapat ito nating sambahin, kilanlin, at papurihan. Okay? Si Yahweh, ang Diyos na ninunong si David, hindi lamang yon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Tingin niyo po yon? Hindi lamang na ang Diyos ay nangako ng pagpapanibagong sigla, ang panibagong buhay para kay Isaiah, extension ng kanyang buhay, kundi siya rin ay nangakong walang pwedeng o mga bansang pwedeng sumako sa kanila. Gaano man ito makapangyarihan. Sapagkat ang pangako ay sila'y ipagtatanggol, no, laban sa hari ng Assyria. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ikaw ba'y may karamdaman? Nasa krisis ka ba ngayon na ikaw ay may karamdaman? Bakit hindi ka lumapit sa Diyos? No? So, parang larawan din ng ng ating pag-iipon para sa paghaharian ng Diyos. No, na dumating tayo sa mga krisis na meron tayong pangangailangan. Meron tayong madudukot. Amin po ba? Kung may idiniposito, merong mawi-withdraw. Tama po? So, ganyan din tayo, no? Sa pag-iipon natin sa paghahari ng Diyos, sa panahon na tayo po ay dumaan sa kagipitan o krisis, pwede tayong lumapit sa Diyos. At maaaring hilingin natin, no, na tayo, kung po pwede, tayo makapag-withdraw. Pantapat sa krisis na ating pong pinagdaraanan. Amen po? So marahil isang bagay na tunay na itong si Hezekiah, meron po siyang itinanim. Meron siyang inipon sa paghahari ng Diyos, ng kanyang katapatan,
kaluguran ng Diyos na kanya pong ginawa noong una. Na sa bandang huli ay kinalugdan ng Diyos ang kanyang panalangin na ito. Amen po? Hindi para isumbat sa Diyos na tayo naging matapat sa Kanya. No? Mula nung tayo sumampalataya sa Kanya. Kundi dala ng ating paring pagpapakumbaba at pagkilala, no, saan siyang Diyos na rin na siyang gumagawa sa atin upang magawa natin ang mga ganung uri ng mga bagay. Amen po? Hello. Yung sinasabi niya ni Paul sa Pilipos, ang Diyos pa rin ang siyang gumagawa sa atin upang maisagawa niya yung kanyang layunin para sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. And the last, isigo, tingnan natin. Chris, ito pong Chris ng karamdaman nito is a sign of for the King. No? Sa Isaiah chapter 38 verse 7 to 8, ano yung tanda na ito? Para sa hari. Ito ang palatandang ibibigay ko sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang anino ng orasan sa palasyo ni Haring Ahas ay pababalikin niya ng 10 guhit. Okay? So isipin natin yung 10 guhit na yon ay, ang katumbas noon ay 15 years ng buhay ni Hezekiah. Amen po? Diyan po tayo. Okay. Sabihin, pababalikin. No? So sa another, hindi siya nakatakda na kunin ng Diyos sa ganung mga panahon, subalit pinabalik ng Diyos, no? Ng 10 guhit na yon, katumbas ng 15 years extension ng buhay ni Hezekiah. At gayon nga ho ang nangyari. Hallelujah. Amen po ba? Gusto ba natin ng extension sa buhay natin? Ayun yun. Gusto nyo mamatay? Okay. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan muna natin si Lord. Okay? So, walang bagay na imposible, no, sa Diyos na ating sinasamba. Okay? Next. Yung mental crisis. Nako, dito sumablay si Haring Hezekiah, no? So the king became prideful, no? Naging mapagmalaki siya. Nakasalingit itong kapalaluan na ito sa kanyang kaisipan. No, na maaaring hindi niya namamalayan ay pinasukan siya ng kaisipang siya po ay nagmalaki. Tingnan po natin dito po sa chapter 39, nabalitaan ni Merodach na Baladan, ang hari ng Babylonia, na anak ni Baladan, na si Hezekiah ay gumaling. Amen. Sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sugong may dalang sulat na regalo. Na-bless siya sa ginawa ng Diyos na himala kay Hezekiah. Labis itong kinagalak ni Hezekiah at sa katuwaan niya, ipinakita niya, ito po tingnan niyo po yun, out of nung kanyang pagre-rejoice na yun, ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang mga itinagong pila, ginto, pabango, mamahaling langis at mga sandatan sa arsenal. Tingnan niyo po yun. Kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. So, isang ngalagang mensahe rin para sa atin na after the victory, wag nating akalaing tayo pa rin ay nakatayo. Baka tayo po ay bumagsak. Amen po ba? Napakadali na maging complacent tayo at maging pabayaho tayo kapag tayo ay nakakaranas o yung buhay spiritual natin ay malakas, hindi nangangahulugan na sa lahat ng oras at panahon ay malakas pa rin ang ating buhay spiritual. Okay? Amen po. Kahit si Elias, di ba? Hindi natin akalain. Nababagsak siya ng ganun-ganun na lamang, ng kabiglaan. Okay? Gayun din ito sa Hezekiah, no? Manawarin sa inyong isip na kanyang pinakita out of kanyang kagalakan na sa kanyang mga naranasan at ipinaranas ng Panginoon sa kanya, ganito naman ang kanyang ginawa. Na sa halip ang Diyos ang kanyang ipagmalaki, ang ipinagmalaki niya ay yung kanyang kayamanan.
Hello, nandiyan po tayo? So ano pa, yung kanyang ari-arian. Yung kayamanan ko, dami ko ng kayamanan. Ha? Tingnan mo yung bahay ko. Tingnan mo yung palasyo ko. Ipinakita niya yung mga itinagong pilak, ginto at pabango, mga haling langis at mga sandata sa arsenal. No, wala nang pwedeng dumigma sa akin. No, nasa akin na ang modernong mga kagamitang militar. Eh? Hello, nandiyan po ba tayo? So, ganyan din tayo. Sige, sumunod. We should have realized, no, dapat niyang maunawaan na lahat ng bagay na ito na kanyang ipinagmalaki ay pawang makalupa at temporal lang. Amen po? Yan. So, dapat tayo ng mga Kristiyano, no? Minsan sa pagpo-post lang, di po ba? Huwag yung post ng mga narating nating lugar. Di po ba? Po-post tayo ng mga pagkain. Kaya kahit simple lang, ha? Pinapakita natin na pinopost natin mga pagkain kinala natin sa dekalidad na restaurant. Di po ba? Ano ba ang purpose natin doon? Amen. Diyan po tayo. Minsan pinopost natin yung bagong bili nating sasakyan. Oh. Hello. Hindi natin namamalayan. Although, siyempre natutuwa tayo dahil biniyayaan tayo ng Diyos. Pero minsan nawawala sa eksena ang Diyos Di po ba? Hello, nandiyan po tayo. So, yun yung sinasabi natin, no? Na may marami tayong pinopost sa mga bagay na paring nasisilangitan tayo ng pagmamalaki sa ating kaisipan. No? Ay pagmalaki natin yung mga achievement natin, yung 6-digit na salary natin. Okay. Yung ating eleganteng at mamahaling mga alahas, no? Sa ating malaking bahay, sa ating bagong sasakyan, bagong kotse, at bagong lupaing ating nung nabili. Okay? So, wala ko tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amin po ba? Lahat nating kilanli na lahat ng bagay ay mapaparam. No? Kaya nga, kung meron may dapat magmalaki, ang pagmamalaki natin ay si Kristo. Sabi sa 1 Korinto, Kabanatang 1, kung may mga nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay si Kristo. Okay? Huwag ipagambog ng pantas ang kanyang karunungan, ni ang malalakas ang kanyang kalakasan. Ni ang marurunong, huwag niya ipagmalaki ang kanyang karunungan. Okay? Kaya nga ang Diyos hindi niya pinintulot siya makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan sa sanlibutan ito. Para sa kanila, kamangmanghan yung pagkakapako ni Kristo doon sa krus. Di ba? Ang mga Hudyo naman daw po ay humihingi lagi ng tanda para patunayan na talagang siya nga ang tagapagligtas. Di ba? Okay? Amen po? Okay? So, hindi niya tinulot. Marahil itinulot niya na sa ating kapangyarihan ng mga taong niligtas ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan na ito sa krus. Okay? Experience po yun Pangalawa, kaya sabi rito, ang paningin namin, sabi sa 1 Korinto, Kabanatang 4, kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Yan ang atin hong higit na pagtuunan ng atin hong pagpapahalaga. Amen po? Ng atin hong mga puso. Kasi kung nasaan ang puso mo, nandoon din yung kayamanan mo. Di ba? At walang makapaglilingkod ng sabay sa Panginoon at sa mga bagay dito sa mundong ito. Okay? Amen po? Paalala lang mo sa atin yan. Para hindi nating masalingitan tayo ng anumang uri ng pagmamalaki at pagmamataas sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na narating natin, sa mga bagay na alam natin, o sa mga bagay na maaari nating ma-acquire sa mundong ito. Wala ho tayong dadala. Kung paano hubot-hubad daw po tayong dumating sa buhay, sa lupa na ito, gayon din
ang ating ayos pag-aliso natin. Okay? Purihin po ang Panginoon. Kaya ang paalala, sabi, he had a wonderful opportunity to be a soul winner. Napakagandang pagkakataon yun di po ba? Nung siya'y bisitahin, no? Para siya ay, makapagpatotoo siya. Di ba? Yun nga nabalitaan nila dahil nagimala ang Diyos sa kanya at siya'y pinagkalooban pa ng extension ng buhay. Dapat yung sitwasyon na yun, yung pagkakataong siya'y dinalaw ng mga sugo ng ari ay dapat nagpatotoo siya. Okay? Amen po ba? Diyan po tayo. Na ano? Okay, sige po. What God has done for Israel. Amen po. Yan. Di ba? Dati may awit tayo for all who you've done. Di po ba? Hallelujah. For all you've done. Amen. Praise the Lord. For what He has done for Israel. Kaya, dapat nagpapatotoo siya. Kung ano yung diniliber sila laban doon sa pananakop ng Asyriano. Di ba? Okay? Amen po. Ano ba? That God had delivered them. No? Na siya iniligtas ng Diyos. Amen po. Hello. Sa buhay din natin, pag kami mga encounter ho tayo, sasamantalayin natin yung pagkakataon na kapag makapag-evangelize tayo doon sa tao. Di ba? Lagi natin sa isip na pagkakataon na yon para tayo ho makapag-share ng gospel sa kanila. Okay? Amen po. No? Maaaring kasi yun ang huling pagkakataon na mabuhay yung tao na yon. Okay? Mainam na tayo po ang mga makapaghayag ng salita ng Diyos sa bawat pagkakataong binibigay ko niya sa atin. Okay? Amen. That God had, healed him. Di po ba? Sino nagpagaling sa kanya? Ang Diyos. Di ba? Hindi, sino nagligtas sa kanya? Ang Diyos. Di ba? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Iniligtas sila sa pananakop ng Assyria. Okay? Yung dapat ang sinabi niya. Hindi niya pinakita yung ipinamagyayabag niya pa yung kayamanan niya at yung arsenal niya. Yung lalagyan ng kanyang mga kagamitang militar. Okay? Amen po? Yan. So, gayon din tayo. Huwag nawang makasalingit itong kapalaluan sa ating isip, higit sila sa ating puso. Sige po, sumunod po. So, sin brought judgment of God, no? Ang kanyang kasalanan ay nagdala ng hatol ng Diyos. Sabi rito sa Isaiah chapter 39 verse 5 to 7, sabi rito, dahil dito, sinabi ni Isaiah, pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Darating ang panahon, tingnan niyo po na ang lahat ng ari-arian ninyo, na yung kanyang pinagmamalaki, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno, tingnan niyo po yun, ay dadalhin saan? Sa Babylonia. Walang matitira sa mga yon. Amen. At nangyari nga po yun, nung sakupin ni Haring Nabucodonosor, ang Huda. No? At kabilang nga po sina Daniel at 3 kabitaan, Sadak, Mesak at Abednego na pinadala po roon. Di ba? Upang gagawin nilang mga yunuko sa palasyo ng hari. Nangyari po ba yun? Nangyari po yun. Okay? Hindi pa natatapos yung panahon ni Daniel nito, Okay? Pero ayon doon sa sinabi ng Diyos, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi ho magkakabula. Kung ano ang sinabi ngayon ng Diyos sa atin sa kasalukuyan, na gagawin niya sa hinaharap, mangyayari yon sa kanyang itinaktang oras at kapanahunan. Hindi ho walang makapipigil doon. Amen po? So, na yan, ang kasaysayan natin, no, ay tapos na, no? Ang iniintay na lang natin, yung mga kaganapan ng mga mangyayari na iyon. Kaya, tayo magmasid, maging handa sa pangako niya ng kanyang muling pagparito ay maaasahan nating isa sa katuparan ho yan ayon sa kanyang itinakdang panahon. Okay? Amen. So, nawa ay nagbukas ng ito ng ating kamalayan para maging maingat tayo sa ating mga sinasabi, no, sa ating iniisip, at gayon din, higit sa lahat sa ating mga ginagawa. Paano tayo tumutugon sa panahon na meron tayong krisis?
Ano ang nagiging laman ng ating panalangin sa Diyos? Diyos, pwede ba extend mo muna ang buhay ko? Kasi hindi ko pa natutupad yung pangarap ko eh. Na magkaroon ako ng malaking bahay. Lord, extend mo ng buhay ko, huwag muna akong kukunin. Kailangan pa ako ng aking pamilya. No? Lord, extend mo ang buhay ko. Hindi pa ako kumikita ng 6 digit eh. Kailangan ko pang kumita ng ganoon. Lord, extend yung buhay ko. Hindi pa ako nakakapunta sa ibang lugar. Di ba? Maaaring yan ay tama, mabuti para sa ating mga hinahangad at mga pinapangarap sa buhay. Pero kapag si Kristo ay wala sa sentro ng ating plano, bali wala rin yan. Okay? Amen po? Ay, Lord, mag-aasawa pa ako eh. Okay? Lagi nating ilagay si Kristo sa sentro ng ating buhay. Okay? Amen po? Ayan ang paalala ng Diyos sa atin. Okay, mga kapatid, ano pa? Wala na? Ay. Praying in the midst of crisis. Ano ang crisis na pinagdaraanan ho natin? Meron bang crisis sa iyong mag-asawa? Nanganganib na ba kayo magkahiwalay? Meron bang crisis sa iyong pag-aari, sa iyong lupain, na maaring iilitin na ng bangko sa pagkakasanla? Meron pa bang krisis na pinagdaraanan sa iyong kalusugan? O ba may sakit na maluba? Bakit hindi tayo lumapit sa Diyos? Mag-withdraw tayo kung kinakailangan. Kung meron tayong withdrawin, baka hindi ka naman nagtitipon, hindi ka nagdideposito. Yung nga naman nating i-withdraw kung wala tayong dineposito. Okay? Amen po? Isa po tayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa kaloob ng mga salitang ito. Salitang patuloy na nagpapaalala sa amin, nagtutuwid, nag-aakay sa amin tungo sa mas malalim naming pagkilala kung sino po kayo sa aming buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, at kami ay patuloy po ninyong pinapaalalahanan na patuloy kami magpakumbaba at amin pong laging dependahan kayo sa panahon ng aming mga buhay, Panginoon. May krisis man o wala, Panginoon, ay lalo po kaming magdepende po sa iyo, Panginoon. Tulad ni Hezekiah, Panginoon, sa panahon na mayroong mga panganib at krisis sa kanyang buhay, sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay, ay patuloy siyang nagdepende sa iyo, Panginoon. At gayunpaman, Panginoon, ay salamat din sa iyong pagpapaalala na dapat kami maging maingat, na huwag naming akalain kami mga nakatayo. Baka kami po ay mabuwal. Panginoon, tulungan po niyo kami na laging magkaroon ng isang pusong nagpapakumbaba. Kaisipan, Panginoon, lagi naming isipin, Panginoon, na ang lahat ng bagay, Panginoon, na meron kami, ay galing po sa iyo at wala po kaming may pagmamalaki, Panginoon. At kung meron man kami may pagmamalaki, Panginoon, ay yung pong mga ginawa po ninyo sa aming pong mga buhay. At hayaan po ninyo na patuloy naming maalala, Panginoon, tulad ni David, Panginoon, na aming alalahanin, Panginoon, ang yung mga ginawa sa aming pong buhay. Kami yung mga pinatawad sa aming mga kasalanan, kami yung pinagaling sa aming mga karamdaman. Patuloy po ninyo yung binubuhos ang iyong pagpapala sa lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo alam at tiyak na kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam ang iyong patutunguhan. Ito ang mabuting balita na ipinahayag ng Diyos sa atin. Si Jesus ay namatay alang-alang sa ating mga makasalanan. Sa gayon, ang sino man sa Kanya ay mananalig, ay pagkakalooban niya ng kapatawaran at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kung yan ay nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin? Na mula sa iyong puso, idalangin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Panginoong Hesus, nananalig ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita
bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay aking pong ipinagkakatiwala sa iyo. Patuloy nawa ako ay maging masunurin, patuloy nawa ako, Panginoon, ay makaranas ng iyong himala sa aking buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Kung ikay nanalangin ng ganoon, kaibigan, patuloy mong nasain ang mga bagay ukol sa Espiritu at patuloy na maranasan mo ang biyayang pagliligtas na ito ni Kristo sa iyo, kaibigan. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng bagay. Panginoon, naging sa mga krisis na pinagdaraanan po ng ilan sa amin, Panginoon, na mga mamahal sa buhay, o maring sino man sa amin, Panginoon, sa krisis ng karamdaman, Panginoon. O Diyos, tinataas po namin sila sa iyo sa mga sandali pong ito. Ang aming kapatid na Chrissy, ang aming kapatid na Alin, Panginoon, ang aming kapatid na Sita, Escarlan, Panginoon, o Diyos, magay ang aming mga kapatid na mga narito, aming Tiyanene, Panginoon, o Diyos, hallelujah. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay upang abutin mo ang may mga sakit na ito, Panginoon. Mga kadahilanan, Panginoon, kung bakit sila nag-undergo, Panginoon, ng mga sakit na ito, Panginoon. Hindi namin alam, Panginoon. Ay sa lang aming alam, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng himala, Diyos na mapagpagaling, Panginoon. At siya pa rin may hawak ng buhay na kaya mong extend. Tulad ni Hezekiah, Panginoon. In-extend mo ang kanyang buhay. Alang-alang sa iyong biyaya, Panginoon, sa kanya. Lord, sa oras na ito, ang lahat na ito mga aming mga nabanggit na ito, Panginoon, ay nihiling po namin sa mga oras na ito, na hipuin mo ang kanyang mga katawang lupa. O Diyos, maranasan din nila ang himala ng kagalingan, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At winawasak din namin anong mga espiritu ng karamdaman sa kanilang mga katawan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Hallelujah. O God. So salatin mo na may mga krisis, Panginoon, sa buhay, pagsasama ng mag-asawa, Panginoon. O Diyos, patuloy mong ingatan, Panginoon, na huwag pong magkaroon ng higit pang matinding hidwaan, Panginoon, kung may mga nasisira ng relasyon, Panginoon. In the name of Jesus, O God. Hayaan makakilos ang kaaway, Panginoon, upang tuluyan, Panginoon, mawasak ang mga maganda at mabuting ugnayan na ito. In the name of Jesus, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O sa lahat din naman, Panginoon, na maaaring may krisis sa pinansyal, Panginoon, o Diyos, may mga utang na kailangan bayaran, Panginoon. Umaasa po kami ng iyo pong pagpo-provide, Panginoon. I-sustain po ninyo, Panginoon, ang pangangailangan po ng iyo pong mga anak na ito, Panginoon. Upang hindi sila mabigo at hindi rin ho sila, Panginoon, masadlak sa paghihirap ng kalooban, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po aming Ama at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga sandali pong ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen.